kundi ang iyong dakilang pangalan, Panginoon Jesus. Nawa, Panginoon, sa bawat isang narito, Lord God, buksan niyo po ang aming isip, ang aming spiritual ears, ang aming mga spiritual eyes, at higit sa lahat ang aming mga puso, na kung saan ang mga puso nito, Lord God, ito'y buhal ng buhay na aming tinataglay, na kung saan dito ka nananahan, dito ka umuupo, dito ka tumitingin, at higit sa lahat, dito ka nagbibigay. Kaya salamat, O God, sa mga pusong narito, Lord God, na kung saan handang tumanggap sa iyo, Panginoon. Nawa, itago niyo ako, Lord God, sa iyong likuran. Ikaw, Lord God, ang makita, mahayan, matanggap, at higit sa lahat, paniwalaan, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, patuloy po kanyang humihin sa inang kapatawaran. Kung meron mga pagkakasala sa isip, sa buhay, higit sa iyo, Lord God, sa mga sandaling po kami na natawarin niyo po ang bawat sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, manahan ang iyong banal na Espiritu sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Muli naman, Panginoon, sa umagang to, Lord God, hindi namin binibigay sa iyo ang aming matamis na pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So God is good all the time. All the time. Amen. So meron pang isa. Yung God is faithful. Now and forever. Hindi po nagbabago ang salita. Tayo po ang nagbabago. Hindi po nawawala ang salita. Tayo po ang nawawala. Nagiging sa lahat makapangyarihan ng salita at ito ay ang salita ng Diyos. Sabi nga po sa Hebrews, balik po tayo sa pananampalataya, no? Sabi nga po sa Hebrews, now faith is confidence in what we hope for and assurance about we do not see. And sa verse 6, sabi doon, and without faith, it is impossible to please God. Because it proves we trust Him more than our eyes. So sabi doon sa awit kanina, we want to see Jesus. So paano daw po natin makikita si Jesus? Sa pamamagitan ng ating puso. Mateo 5:8, diba? Kung ang puso mo ay sarado, kung ang puso mo ay bigat na bigat, kung ang puso mo ay hindi pa nanahanan ng banal na Espiritu, uupuan ng Panginoon, hindi mo natin makikita si Jesus. Sabi nga ng Hebrews 12:2, fix your eyes on Jesus. So ang ating pong topic today, pinamagatan po natin ang relentless faith. Ano po ba itong relentless faith na sinasabi? I-ano po natin i-connect po natin dito sa 1 Corinthians 10:3 yung makulit na balong na kung saan siya ay patuloy na nangungulit dun sa isang di ba, na ibigay yung kanyang katarungan. Sabi po din sa relentless faith is faith that refuses to quit. It is believing God and His Word. It keeps asking, keeps trusting, keeps standing when everything says give up. So yung balo ba is na-give up? Hindi. So pero madalas minsan, ang mga tao ngayon ay bumi-give up na. Bakit po kaya? Anong kadahilanan? Dahil sa mga nakikita, dahil sa mga naririnig, dahil sa mga natatanggap. Kaya kung tayo ay pinagpala ng Panginoon, tayo po ay magbibigay. Sabi nga, it is more blessed to give than to receive. Bakit po? Tumanggap tayo. Dahil tandaan po natin, ang pananampalatayang buhay, o ang pananampalatayang walang kumpay na pananampalataya, ito po yung nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya sabi ko nga gano'n kanina, aksidente bang nakag-green ako? Kasi alam mo, pag hindi ko kanina sa sabi ko, tanong marami na kami. Tapos sabi ko nung ikatlong linggo, kasi nga diba, kasi kaya ko lang naman ito nalibigay, yung sa inyo naman ko is, okay lang naman, kung hindi sundin. Kaya kanina kasi syempre ako ang namumulo. Kasi sabi ko gano'n, bakit kaya? Kasi bakit sabi ng sinagot ng Panginoon yung tanong ko sa sarili ko, kasi magbibigay ka ng buhay. Kasi di ba sa panimula, nilikha ng Diyos ang creation, di ba sa Genesis? Walang yung tao, pero ano ginawa niyan? Di ba mo muna mga punong kahoy, puno, o ano po
Hindi ko gusto ba ito? Totoo. Kasi ito, Holy Spirit ang nagpaalala sa akin. At dinadala ko palagi ng Diyos sa mga verses, sa mga salita ng Diyos. Di ba totoo naman eh? Bago ihanda ng Panginoon, ang tao, ang pangangailangan ng tao, bibigay na yan. Binigay ang ibon, ang isda, di ba? Halaman. Sabi ko nga, di ba, pag tayo tumadaan, di ba, pag naglalakbay tayo nasa papuntang Batangas, papuntang Laguna, di ba, pag nakakakita kayo ng mga puno, ang nararamdaman ninyo? Parang nare-represent, di ba? Kasi nagbibigay ng ano yun eh, ng buhay, nagbibigay sa atin ng buhay. What more pa kaya ang ating Panginoon? Kaya dito, di ba, sabi, di ba, it is impossible to please the Lord without faith. So kung naniniwala ka, nagaganda ang buhay mo dahil sa gagawin ng Panginoon, maniwala ka na. Kasi madalas ang minsan, to see is to believe. Dapat po, to believe is to see. Maniwala mo na po tayo. Kasi ang paniniwala po sa Panginoong Diyos ay magbibigay sa atin ng buhay. Kaya nga yung mga mananampalataya o tayong mga believers o tayong mga anak ng Diyos, nabubuhay tayo dahil sa Kanya. Kaya di ba wala namang ibang nabubuhay lang para sa sarili. So sa akin, bilang mga Kristyano, dapat po talaga mabuhay naman tayo para sa Diyos. Kaya hindi po talaga aksidente nakagawin ng Panginoon kasi ako rin po ang tatayo dito. Kasi bakit magpapakain ako sa inyo ngayon eh? Eh kayo na, sabi ko gano'n na, maaga ko matutulog na gabi. Bakit ka maaga matutulog? Kaya ako sa sarili ko. Eh para mag-prepare ako ng mga topic ko lesson. Di ba meron ka ng ano? Eh gusto ko yung prayer kasi i-share ko dapat. Kaya lang talagang binalik ako ng Panginoon sa about faith. Ayun po ba? So napakabuti ng Panginoon. Sabi ko nga gano'n, kapag minsan may lungkot ang buhay, mapapasayahin ng Diyos. Kasi ang Panginoon po ay nagbibigay ng buhay. Ang Panginoon po ay nagbibigay ng lakas. Ang Panginoon po ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang Panginoon po ay nagbibigay ng kagalingan. Marami pong binibigay sa atin ng Diyos. Tayo po ay nakakapagbigay. Kaya syempre, ibigay naman natin yung the best para sa Kanya. Makikinig na rin lang tayo ng 30 minutes o 1 hour. Ibigay na natin po yung pakikinig natin sa Kanya. Kasi sabi nga, ang Panginoon ay nakatuon din ang Kanyang mga mata. Nakakinig din ang Kanyang mga pagdinig sa mga panalangin ng mga tao na sa Kanya. Kasi pag nasa Panginoon ka, patuloy ka. Pag nasa Panginoon ka, matibok ka. Diba? Kaya lang naman tayo hindi nagiging matino kasi sinasapian. Sinasapian. Ano bang sumasabi sa mga tao? Sinasapian ng katamaran. Stress. Sinasapian ng stress. Sinasapian ng problema. Kasi sabi ng John 10:10, ang kaaway ay nagpanito upang pumatay, mangwasak, manila. Espiritu po ang kalaban natin. Sabi nga, di ba sa 16 ng Ephesians, na yung armor of God, di ba? Isuot natin ito. Pero sa ano po natin tatapikin po ito sa next time po. Napakaganda po ng na to ng book of Ephesians. Kaya sabi ko nga, Lord, thank you kasi yung buhay ko na konti na lang. Gusto ko nang pagkakilala sa iyo. Gusto ko nang ibigay sa iyo. Ibigay na po natin sa Lord. Kasi yung konting buhay mo yan, konting lakas mo yan, pwede yung tumaas. Kaya mag-level up na puna tayo ng pananampalataya o faith. Kasi marami pa pong tao ngayon na ang tagal ng Kristyano, hanggang doon na lang sila. Hindi na nagbago. Maging sa pakikipagkapwa, pakikisama, nandun pa rin pagiging masungit, nandun pa rin pagiging sumpungin. Wala nang binago. Pero sabi ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos. At ang Panginoon po ang magbabago sa atin. Tama po ba? Sabi na sa 1 Corinthians 5:17 ba yun, the old has gone, the new has come. Amen. Bago na po tayo dahil wala pong pwedeng magbago sa isang tao, sa isang Kristyano, ang Panginoong Diyos lang. Hindi po tayo pwedeng paguhin ang kapwa natin. Maaaring ang kapwa natin ay ginagamit lang din po ng Panginoon. Pinapadaan lang po sa Kanya. Yung mga salita, yung mga ano. Kaya sabi ko nga ganun, Lord, thank you dahil pinagkatiwalaan mo ko, dahil binigyan mo ko, minahal mo ako, at hindi sa lahat, iligtas tayo ng Panginoon. Lagi po natin natandaan, kailangan po natin ng pananampalataya, pananampalataya walang humpay. Kasi ito po yung magkoconnect sa atin sa Kanya. Ito po yung prayer, di ba? Prayer without ceasing. Kasi po buhay ito eh. Ang backbone po ng church, prayer. Paano ka makakapag-pray kung hindi ka magsasalita? Paano ka magsasalita kung wala kang alam? Kung wala kang relasyon sa Diyos? Kaya
Sundin si Jesus. Paniwalaan si Jesus. Sundin si Jesus. Kaya nga simple lang po ang salita ng Panginoon. Ito po yung basic na dapat i-apply din ng mga Kristyano. Knowing, believing, doing yung Word of God. Kasi, una sa lahat po talaga, binigay na given na po sa atin di ba? Kaya lang, ang tanong, tinanggap ba natin? Kadalas po ang minsan, tinanggap pero nakakalimutan. Kasi bakit po? Halimbawa na lang, yung Bible niyo. Pero po maraming Bible, di ba? Madalas ang minsan, sa cellphone na lang, di ba? Madalas ang minsan, ako lang, pero every morning po kasi naaano ko magbasa ng Bible kasi may sangye ako. Dahil nung wala akong sangye sa cellphone, nauubig ka kada at every morning na lang po yung mga kasali ko sa Bible study natin, nauubig ako magbasa. Pero nakakatuwa po kasi po, talagang siya yun Ang salita ng Diyos ay nangungusap sa kanyang salita. Ang salita ng Panginoon ay nangungusap sa mga sitwasyon natin. Ang salita ng Panginoon ay nangungusap sa kawalan, nangungusap sa sakit, nangungusap siya palagi. Kaya nga, ang tanong, paano na ngayon kung dumaraan ka ng kalungkutan? Anong sasalita ito? Sabi ko, di ba, the joy of the Lord is your strength, di ba? I can do all things through Christ who strengthen me. Huwag mo gamitin yung lakas mo. Gagamitin natin yung lakas ng Panginoon. Pero kailangan, maniwala ka muna. Huwag mo na isipin na makikita ko muna, gano'n, di ba? Kaya sabi ko nga, paano po natin mai-establish na yun ang relentless faith? Meron po akong ginawa dito na apat lang. How to build relentless faith. Number 1 po, feed on the Word. Sabi sa Romans 10:17, faith comes from hearing. So, good listener po ba tayo? Kasi, patandaan po natin ang pananampalataya po, ito po yung bunga ng ating pakikinig. Marami pong bunga ang mga tao ngayon. Anong nagiging bunga ng buhay nila? Kasi may bunga po ang buhay. At tandaan po natin, lagi natin alalahanin, merong Diyos na nagbigay ng buhay, merong Diyos na nagpahiram ng buhay. At walang iba yan. Sabi nga, sabi nga, sa to live, to die. Grabe nung nabuhay para mamatay. Sino yun? Si Jesus Christ. At dahil sa krus ng Kalbaryo na kanyang dinanas, lahat ng hagupit, lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, at higit sa lahat, buhay niya ibinigay para sa iyo sa akin. Kaya meron pong namatay sa lugar mo. At meron din pong nabuhay para sa iyo. Imagine mo yun, diba? Kaya yun po, masakit na ng katotohanan tanggapin po natin. Tayo po'y nagkukulang, tayo po'y nagkakamali, tayo po'y nagkakasala. Kaya ilang times po ba, diba? Ilang times ba tayo magpapatawad din? Kaya nga doon sa panalangin, doon sa Marcos 11:24 hanggang 26, diba yung panalangin may pananampalataya. At kung tayo nananalangin, siguraduhin naman po natin na tinatawag natin yung ating kapwa. Dahil lagi po natin tatandaan, hindi po malilinig ang panalangin mo kapag po ikaw ay meron pang hindi tinatawag, maging ang sarili mo. At lagi din po natin tatandaan, ang number 1 muna ang nating enemy sa buhay, walang iba kundi ang ating sarili. Kasi po tayo po'y nakikinig, tayo po'y nakakakita, tayo po'y tumatanggap, at higit sa lahat, tayo po'y naniniwala. Amen po ba? Kaya napakasarap po una sa lahat, maniwala tayo kay Kristo. Maniwala tayo sa kanyang mga salita, at higit sa lahat, maniwala tayo sa kanyang mga ginagawa. Dahil matagal na po, meron na pong ginawa ang Diyos. 2,000 taon na po ang nakakaraan. At ngayon po, lumalakad na po tayo sa 3,000 taon. Hindi natin masasabi kung kailan, pero alam ng Diyos. Kaya ano po ba ang ating dapat gawin? Maging handa po tayo. Huwag lang po tayong hanggang mabusog palagi, magpalamig, di ba? Mga sa mga bagay na kailangan natin magtrabaho, pero hindi ka naman nagbibigay ng oras, araw pa naman sa pakikinig sa Diyos. Sabi ko nga gano'n na, meron akong mga tinulungan din na tao. Sabi ko gano'n na, naalala kaya nila yung mga panahon na kung saan binigyan ng tulong, nag-aral mo, di ba? Pinalaki mo din, halos. Ngayon parang paalala lang ba ng Panginoon, naalala kaya nila? Parang nag-gets mo. Kasi di ba sabi ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon, di ba, paano mo ko binigyan? Paano mo ko tinulungan? Sa pamamagitan mo sa kapwa. Sabi nga ng Bible, di ba, ng Mateo 22:37 and 39, love the Lord your God with all and love your neighbor as yourself. Napakaliwanag po ng salita ng Diyos. Sabi
Sabi nga rin sa 1 Corinthians 13:13, di ba? Tatlong mananatili. Pero kung wala po yung pananampalataya, hindi po magkakaroon ng hope. At kung wala naman po yung hope, hindi po magkakaroon ng pag-ibig. Dahil nagsisimula po ang lahat sa pananampalataya. Tingnan po natin yung mga taong nilaludan ng Panginoon noong unang panahon. Maaari din po bang mangyari yan sa panahon natin? Maaari. Dahil si Kristo po ay matagal nang wala. At si Kristo po ngayon ay nasa puso na natin. Amen po ba? So yun po ang number 1 po, sabi dito, diba? How to build relentless faith. Number 1, feed on the word. So sabi din ng Joshua 1:8, diba? Meditate His word day and night. So, napakarami pong verse. Kayo na po bahala magdagdag. And then po sa 2, remember God's track record. Sabi sa 1 Samuel, diba? 17:37. Yung past faithfulness, ito po yung mag-fuels sa present faith natin. At pakaalala. Kailan po natin naaalala ang Diyos? Diba? Kapag tayo nalungkot, kapag tayo minsan ay mahina, paano natin maaalala ang Panginoon, diba? Kung ano man yung ginawa ng Panginoon mga nakaraang taon, mga nakaraang yung previous buhay mo, diba? Kung paano ka dinalo. Ito po yung mag-fuels ngayon sa present faith natin. Nag-gets niyo po? Kaya sabi nga gano'n, diba, sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Dahil tapat ang Diyos, hindi nagbabago. Sabi ko nga, life is a choice. And faith is a choice. And faith is now. Why? Kasi po, andito po ang salita. Pinapahayag ko po. At ang pinapahayag ko po, ito po yung laman din ng puso ko. Kaya napakasarap po na ang bawat puso natin ay lagyan natin ng binhi o salita ng Panginoon. Tanggalin na po natin yung mga bagay na minsan ay mga bandage sa buhay natin, na mayroong mga taong nakasakit sa inyo, na nagpapaalala po na parang tayo ay paghinain. Kaya kung kailan po tayo mahina, nalakas tayo. Dahil may Kristong nagpapalakas, dahil may Kristong nagbubuhay, dahil may Kristong nagbibigay, at higit sa lahat, mayroong Kristong nagmamahal sa atin. Kaya pag tinanggal po sa mga Kristiyano ang Christ, ang maiiwan po doon ay I-A-N. I am nothing. Without God, without Jesus Christ, apart from the Lord, we can do nothing. Meron man po tayong magawa, pero hanggang doon na lang. Pero ang magagawa, patuloy na ginagawa ng ating Panginoon, walang hanggang buhay. Ganito bubuhay ka eh. Kaya nga, walang kumpay na pananampalataya po ang ating pairalim ngayon. Kasi, ang kailangan po natin talaga ay malalim, malawak, buhay na pananampalataya sa mga mata ng Diyos. Kaya nga, without faith, talagang hindi natin mapipis ang Panginoon. Ang mga tao, madaling pekein po. Magpakitang alam, yung pakitang gilas, tuwa-tuwa na yung mga tao eh. Pero hindi natin alam, minsan yung mga gumagawa rin ng mga tao, gano'n, di ba? Pakitang gilas lang. Pero ang Panginoon Diyos, hindi natin siya mga manloloko, maginis lang. Kaya yun po, yung pangatlo po, yung una po, yung feed on the word, faith comes from healing. Tapos yung remember God's track record sa 1 Samuel 17:37. Yung past faithfulness fuels present faith. Tapos po yung sa number 3, pray. Pray, don't stop at prayer. Ito po yung sa 1 Thessalonians 5:17. Dahil tandaan po natin, ang panalangin po, ito po yung komunikasyon natin sa Panginoon. Ito po yung magkukulit sa ating Panginoon. At magkukulit po ang Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng kanyang salita. At anumang salita po meron tayo natanggap sa Panginoon, walang iba mo din pag-ibig pa rin ng Diyos. Kaya buhayin po natin ang pananampalataya para magkaroon tayo ng pag-asa at magkaroon tayo ng buhay. Hindi lang po basta buhay, buhay na walang hanggan. So, tatlo na po, ano po yung last? Surround with faith builders. Hebrews 10:25. Kasi sabi doon, isolation kills faith. Testimonies, you will eat. So, kailangan po natin ng fellowship. Kailangan po natin ng kapwa para magpalakasan. Kaya po na ginagawa natin ngayon, hindi natin nakakalimutan ng araw ng panambahan. Nagbibigay po tayo ng araw sa Kanya. At nagbibigay din po tayo ng panahon. Nagbibigay din tayo ng oras. Kaya di ba, merong oras, bawat sitwasyon, merong nagaganap. At ang nagaganap po ngayon, tayo po ay kumakain. Sabi nga ng Mateo 4:4, huwag lamang tayo mabuhay sa tinapay, bagkus mas mabuhay tayo sa salita ng Diyos.
Dahil sa salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, at hindi sa lahat siya ito. Sa panimula, meron ginawa ang Diyos. Sa Genesis 1, sinabi niya magkaroon ng liwanag. At ang liwanag natin ng buhay, walang iba, si Jesus.